Isaiah 42 verse 17. Sabi po dito, mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan, ibig sabihin, hindi totoo. It is just an imitation, not original. Kumbaga, hindi nito kayang pantayan ang kakayahan, ang kayang gawin at kapangyarihan ng tunay na Diyos. Mahal ng Diyos ang tao, kaya nagbigay siya ng babala. Ano ang babala? Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa Diyos-Diyosan. Paano malalaman na kinikilala ng isang tao at pinagtitiwalaan niya ang Diyos-Diyosan? Kapag ang sinasamba at pinapanalanginan ng isang tao ay nakikita at nahahawakan, hindi yan tunay na Diyos. Mula sa John 4:24, sinasabi po dito, ang Diyos ay espiritu. Ang espiritu ay hindi nakikita, lalong hindi po nahahawakan. Sabi ng Biblia, huwag tayong padaya. Bakit tayo umiiyak at nahihirapan? Dahil kinukuha ng Diyos ang ating atensyon, dahil madalas mali ang ating ginagawa. At nais tayong ituwid ng Diyos. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kasalanan. Ibinabawal ng Panginoon. Pero maraming tao sumusuway. Kaya kaparusahan ang ibinibigay ng Diyos. Mula po sa Exodus 20 verse 5, sabi po dito, ang Diyos ay mapanibughuin. Gusto niya, siya lang ang mahalin, sambahin, luwalhatiin, bigyan ng karangalan. Kung patuloy ang taong lalapit, hihingi ng tulong at magtitiwala sa Diyos-Diyosan, hindi matatapos ang pagkabigo, ang kahirapan, ang pagdurusa, dahil ang mga bagay na ito ay parusa ng Diyos sa mga taong ayaw lumapit at magtiwala sa Kanya. Ano ang dapat na gawin ng tao? Kilalanin at pahalagahan ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Paano? Basahin, unawain, at saliksikin ang salita ng Diyos, ang Biblia.